Hindi para sa natatanging intensyon ni Marie Messina at pamilya, Ferdinand Reyes at pamilya, Crescencio Apacua at pamilya, E.J. Ferrer at pamilya, Allen Bartolome at pamilya, Jemsen Ramos at pamilya, Nova Lourdes Ramirez at pamilya, Emerlina Miguel at pamilya. At alalahanin natin kay isa ng kanilang mga nagmamahal na pamilya, ang mga imamo na sina Venancio Gutierrez, Rosemary Villarosa, Alex Lopez, Rodrigo Gutierrez, Corazon Roberto Mario V. at Crispin Sinag, Pasita Gregoria, Joseta Arnanis, Mercedita Salonga, Dr. Jose Salonga, Alma Salonga, Segundo de la Cruz, Marina Perez, Edita Aurea Orlando Aguiloy, Reverendo Padre Dionisio Esduzar, Reverendo Padre Francisco Argues Jr., Reverendo Padre Angelino Padulan, Reverendo Padre Edwin Bravo, Reverendo Monsignor Savino Benco Jr., at lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Magsitayo po ang lahat. Nang sa kahinis kami ay hihingi sa Diyos Ama namin awang minimithi. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave Maria, bayang tinubo ay ipinagdarasal, ang kapayapaan nitong sanlibutan. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Pagsama rin natin sa panalangin ang natatanging kahilingan ni na Albert at Ben Alatito. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo, At upang tayo maging maraming kamanap sa mga pagdiriwa, sama-sama natin pagsisihan ang ating mga nagawang mga pagkukulang. Inaamin ko sa makapangyarihan ng Diyos at sa inyong mga kapatid na lubhang nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasama ko sa mahal na Birheng Maria sa lahat ng mga anghel ng mga banal at sa inyong mga kapatid na may panalangin sa Panginoong ating Diyos. Awan tayo ng mga pangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patuwayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan kami. Panginoon, kaawaan kami. Kristo, kaawaan kami. Kristo, kaawaan kami. Panginoon, kaawaan kami. Panginoon, kaawaan kami. Panalangin tayo. Ama namin mga pangyarihan, kami iyong mga binunggo ay nilubong maging mga anak sa liwanag mong kaloob. Huwag mo ipahintulot na sa katiwalian kami ay masangkot. Panatilihin mo kami nagliliwanag sa iyong katapatang lubos na sumisita. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Maupo po ang lahat. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng Genesis. Si Abraham ay 100 taon nang ipinanganak si Isaac. Lumaki si Isaac at nang ito'y awatin, naghanda ng malaki si Abraham. Minsan, si Ismael na anak ni Agar
ay nakikipaglaro kay Isaac. Nang makita ito ni Sarah, sinabi kay Abraham, "Palayasin mo ang mag-inang iyan. Ang anak ng ating alipin ay huwag mong pamamanahan. Si Isaac ang dapat magmana ng lahat." Labis itong ikinalungkot ni Abraham sapagkat anak din niya si Ismael. Ngunit sinabi ng Diyos kay Abraham, "Huwag kang mabahala tungkol sa sapagkat kay Isahing sinabi ko sa iyo, magkakaanak din ng at sila'y magiging isang bansa. Yamang anak mo rin si Ismael." Kinaumagahan, ang mag-inay ipinaghanda ni Abraham ng baong pagkain at inumin bago sila pinaalis. Isinama ni Agar ang kanyang anak at nagpagala-gala siya sa ilang ng Beerseba. Nang maubos ang dalang tubig, iniwan niya ang kanyang anak sa ilalim ng punong kahoy at naupo ng may 100 metro mula sa kinaroroonan ng bata. Wika niya sa sarili, "Di ko matitiis na makitang mamatay ang aking anak." Samantalang nakaupo siyang nag-iisip, umiiyak naman si Ismael. Ito'y narinig ng Diyos at nagsalita mula sa langit ang anghel ng Diyos. "Agar, anong bumabagabag sa iyo? Huwag kang matakot. Narinig ng Diyos ang iyak ng iyong anak. Lapitan mo siya at patahanin. Gagawin kong isang dakilang bansa ang kaniyang lipi." Pinagliwanag ng Diyos ang kaniyang paningin at nakita niya ang isang balon. Pinuno niya ng tubig ang dalang sisidlan at pinainom ang bata. Hindi pinabayaan ng Diyos si Ismael. Siya'y lumaki sa ilang ng paran at naging mahusay na mangangaso. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kaniyang inililigtas. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kaniyang inililigtas. Tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa. Sila'y inligtas sa hirap at dusa. Anghel ang bantay sa may takot sa Diyos. Sa mga panganib, sila'y kinukupkop. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kaniyang inililigtas. Matakot sa poon kayo kaniyang bayan, nang makamtan ninyo ang lahat ng bagay. Kahit mga leon ay nagugutom din, sila'y nagkukulang sa hustong pagkain. Ngunit ang sinumang ang poon susundin, sa anumang bagay, hindi kukulangin. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kaniyang inililigtas. Lapit, ako'y dinggin, mga kaibigan. At kayo ngayoy aking tuturuan na ang Diyos ay dapat nating katakutan.
ang buhay masaya at mahabang buhay. Di ba ninyo gustong inyong maranasan? Dukhang sa Diyos tumatawag ay kaniyang inililigtas. Tatayo po ang lahat. Alleluia, Alleluia. Kami ay gawin mong daan ng iyong pag-ibig, kapayapaan at katarungan. Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, nang dumating si Jesus sa ibayo sa lupain ng mga Gedenero, sinalubusan ng dalawang lalaking galing sa libingan. Sila'y inaalihan ng mga demonyo at napakababangis, kaya't walang mga has dumaan doon. Pagdakay sumigaw sila, "Ano ang pakialam mo sa amin, anak ng Diyos? Naparito ka ba upang pahirapan kami nang hindi pa panahon?" Sa di kalayuan ay may malaking kawan ng baboy na nanginginain at namanhig sa kanya ang mga demonyo. "Kung kami pa lalayasin mo, hayaan mo kaming pumasok sa mga baboy na iyon." Sinabi ni Jesus, "Pumayo kayo." Kaya't lumabas sila sa dalawang lalaki at pumasok sa mga baboy. Ang buong kawan ay biglang sumibad ng takbo tungo sa bangin, nahulog sa lawa at nalunod. Patakbong umuwi ng bayan ng mga tagapag-alaga ng kawan at pagdating doon ay ipinamalita ang lahat ng bagay, pati ang nangyari sa mga inalihan ng demonyo. Kaya't lumabas ang buong bayan upang salubungin si Jesus. Pagkakita sa kanya, ipinamanhik nilang siya'y umalis sa kanilang lupain. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Maupo po ang lahat. Magandang hapon po. Ang sentro ng ating mga narinig, una ay sa unang pagbasa ay ang walang hanggang awa at tayo'y dinidinig ng Diyos sa ating mga hinaing. At gayon din itong sa Ebanghelyo na ipinakiusap ng mga demonyo. Kainam ng mga demonyo, nakikiusap at pinagbibigyan din naman ng Diyos. Kaya nga ito siguro yung dahilan. Ewan ko lang din, kuro-kuro ko lang. Kaya merong mga bansa na hindi kumakain ng karne ng baboy. Kasi doon nga ipinadala yung mga demonyo pumasok. Ewan ko lang kuro-kuro ko lang yon. So ito po ay tumutukoy sa mga panawagan na ang Diyos ay hindi kailanman natutulog. Nakatulad natin, ang dami pa nga natin pahinga at di na natin nalalaman kung ano pa mga nangyayari kapag tayo namamahinga. Pero ang Diyos kailanman ay hindi uso sa Kanya ang tulog at pahinga. Ang Kanyang pagkilos, ang Kanyang pagtugon ay sa bawat sandali, kahit saan. Nung panahon na ang Panginoon ay nagkatawang tao, ay limitado ang Kanyang lugar, limitado ang oras, limitado ang Kanyang mga pinatutunguhan. Pero nung siya'y namatay at muling nabuhay, bumalik sa Ama, at ngayon nga ay ibinigay sa atin ang ating makakasama, ang banal na Espiritu ng Panginoon, ay naging available na siya kahit saan, kahit anong oras, kahit anong sandali, ay pwede tayong humingi ng awa at makiusap sa Panginoon. Kahit ano pa man ang ginagawa natin. At sa pagkikipag-usap sa Panginoon, ay namimili ang Diyos Ayaw niya nung pakiusap o panalangin na makasasama sa ating kapwa.
Kung halimbawa man meron tayong mga nakatunggali, nakaaway, nakasama ng loob, ang ipanalangin natin ay magliwanag ang kanyang kaisipan. Kapwa, kung halimbawa ako at ang aking kinasamaan ng loob, ay kapwa kami magliwanag sa aming kalooban at kaisipan upang maibalik yung magandang ugnayan bilang magkakapatid kay Kristo. Pero kapag ipinalangin mo, masagasaan sana yon, matamaan sana ng kidlat, hindi tayo pakikinggan ng Diyos doon. Pagka makasasama, hindi tayo pakikinggan ng Diyos kailanman. Pero kung ito'y nakabubuti at nakatutulong, yan, bukas ang pandinig ng ating Panginoon. At lahat ng ating mga hiling, hindi yan nasasayang. Sabi nga natin noon, dumarating ang biyaya ng Diyos sa kanyang kagustuhan, hindi sa panahong ating gustuhin. Kaya nga wag nating gawing utusan o magikero ang ating Panginoon, kundi siya'y ating maging lakas ng loob, ating gabay sa ating pamumuhay. Amen. Magsitayo po ang lahat. Sa pamamagitan ng Ebanghelyo, nagsasalita si Kristo ng may walang hanggang kapangyarihan at kumikilos ng may kapangyarihang nagpapagaling. Sa pamamagitan niya, manalangin tayo ng may pananalig. Ating tugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan, sa pamamagitan ng kaniyang mga pastol, naway maging tunay na lingkod ng pagpapagaling at pagkakasundo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga opisyal ng gobyerno, naway hindi madaig ng tukso ng kapangyarihan at kayamanan, bagkus makita nila ang kasamaan ng korupsyon sa pamumuno. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga maruming espiritu na nagkalat sa ating lipunan, naway mabuwag ng kalinisan at paggalang sa dangal ng tao. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit at nagdurusa, naway makita at madama ang mapagpagaling na presensya ng Diyos sa pamamagitan ng mga nag-aaruga sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga tapat na yumao, naway masyahan sa bukang liwayway ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tahimik nating ilahad ang ating mga pansariling kahilingan. Makapangyarihang Ama, dinadala namin sa iyo ang aming mga pangangailangan at may pananalig na nagdarasal kami sa iyong tulong upang makalaya kami sa impluwensya ng kasamaan. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Maupo po ang lahat. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat pusong pagkatinibig mo. Ngayoy nananalig, nagmamahal sa'yo. Tinapay na nagmula sa butil ng trigo, pagkain nagbibigay ng buhay mo, at alak na nagmula sa isang tangkay na ubas,
inuming nagbibigay lakas. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kaparehan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami iyong pinapaginda at gumanap sa pagdiriwang ng paghahain ng iyong pagliligtas. Ipagkaloob ang aming paglilingkod sa iyo ay gawing kalugod-lugod na mga alay na ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayri. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya ang salitang katuwang mo at kapiling noong ang lahat ng umiiral ay iyong likhain. Siya'y sinugo mo para kami sa gipit palayain. Kaya siya'y kinalingan ng mahal na Birhen na naging kanyang inang totoo sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Inako niya sundin ang loob mo at kamti ng sambayan ng banal para sa iyo. Pinagtiisin niyang iunat sa krus ang kanyang mga kamay upang magwakas ang kamatayan at mahayag ang pagkabuhay. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gayong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Sofronio naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din na lahat ng pumanaw at mga kaluluwa sa purgatorio. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Tatayo po ang lahat. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos,
ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan. Kordero ng Diyos, Na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. narito ang ating Panginoon. Narito siya na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayo na tinatawag sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo, Amen. Sino man sa akin mananahan din ako sa Kanya. At kung siya'y mamunga ng masagana, siya sa ama'y nagbigay ng karangalan. Ngayon kayo'y aking kaibigan, hinango sa dilim at kababahan. Ang kaibigan ay mag-aalay ng sarili niyang buhay, walang hihigit sa yaring pag-aalay. Kung paano mahal ko ng aking Ama, sa inyo'y aking ipinadarama. Sa pagdating ko, kayo sana ay manahan. Pagdating ko sa inyo ay manahan. Pangkaluluwang pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa aking puso. Niyayakap kita na para bagang naririto ka na. At inialay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Oratio Imperata.
Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipagadya kami na iyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa kamatayan at karamdaman. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa. Makamtanawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ng mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa, malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Nihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipagadya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa mga may sakit. Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. San Antonio Abad. Ipanalangin mo kami. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, buhay nawa kami ng aming inihain at pinagsaluhan upang kaming pinagbuklod sa pag-ibig mo kailanman ay magkaroon ng bungang lagi naming mayaalay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Salve Regina, Mater Misericordiae, vita dulcedo, espes nostra salve. A te clamamus, exules filii Ebe, a te suspiramus, gementes et plentes, in hac lacrimarum vale. Ea ergo, advocata nostra, illusus misericordes oculos, ad nos convertes. Et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis pos hoc exilium ostende. O clemens, o pia, dulcis Virgo Maria. Ora pro nobis Santa Dei Genitris, od inepiciamo commissionibus Christi. Oremus, omnipotens sepere Deus et glorious Virginis Metris Mary corpus et anima, ut in infinice habitaculum vivice mereretur, Espiritu Santo coprante preparasti, dayut caius commemorazione letamur, eo espia intercessione nobis tantibus malis,
et a morte perpetua liberemur, per iudem Christum Dominum nostrum. Amen. Divinam auxilium meniat semper nobiscum. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumairin. at pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ang ating banal na pagdiriwang, bumayo kayo na taglay ang kapayapaan. Salamat sa Diyos. O ina ng kagandahan, ika'y aming kaaliwang. Alay nami bulaklak ng pagsinta naming tunay. Dukha man ang aming alay, ngunit puso ay taglay. O Maria, kami ay bendisyonan. O Maria, kami ay bendisyonan. Magandang hapon po.